Hindi tulad ng isang book author na nagbigay ng masamang kahulugan sa malalapit na ugnayan na closer than brothers sa isang negatibong paraan. Ang presentasyong ito ay magtutuon sa mga benepisyo ng mas matibay na ugnayan ng PMA class, 1971. Ang ugnayang ito ay nagbunga ng matibay na katapatan, malalim na tiwala, at piniling pangako na lumampas sa obligasyong pampamilya. Tulad ng ipapakita sa video na ito, ang pangunahing mga benepisyo ng pagiging closer than brothers, bukod sa iba pa, ay mas pinalalim na tiwala at seguridad. Ang ugnayang ito ay nakabatay sa tiwala, kaligtasan, at isang pangakong tumatagal kahit sa mahihirap na panahon na nagsisilbing tunay na kanlungan. Piniling katapatan. Habang ang pamilya ay madalas bunga ng obligasyon, ang mas malapit pa sa kapatid na koneksyong ito ay isang kusang loob na tipan ng suporta na nagpapalalim sa pakiramdam na tunay kang pinili at pinahahalagahan. Hindi natitinag na suporta sa gitna ng pagsubok. Ang mga ugnayang ito ay nag-aalok ng katatagan sa mga hamon ng buhay, tulad ng pagkawala o kahirapan, na nagbibigay ng maaasahang sandigan sa pagharap sa mga ito. Paano nagsimula ang malapit na ugnayan? Ang karanasan sa PMA ay nagbago sa kanila upang maging isang magkakaisang unit sa pamamagitan ng mga pinagsaluhang pagsubok, paghihirap, sakripisyo, mga pagpapahalagang kultural, at masidhing pakikipag-ugnayan. Ang ugnayang ito ay umunlad habang sila ay magkasamang namuhay, nagsusuot ng magkakatulad na uniporme at kumakain ng parehong pagkain. Sama-sama silang sumailalim sa parehong kondisyon ng pamumuhay, kapaligiran, at pagsasanay ng tuloy-tuloy, walang pahinga, 24 na oras sa isang araw sa loob ng 4 na taon. Kaya't nabuo sa kanila ang pagkakaibigan, lalo na ang paghubog ng pagkamakabayan at pagmamahal sa bayan para sa tama. Ang prosesong ito ay lumilikha ng isang ugnayang closer than brothers na nagpapatuloy lampas sa pagtatapos. Mahigit 50 taon mula nang sila ay magtapos sa akademya, napanatili ng klase ng 1,900 at 71 ang panghabambuhay na ugnayang iyon. Isang komunidad ng mga kapatid na nag-ugnay upang pagyamanin ang pangmatagalan at positibong relasyon sa akademya at mga mista habang buhay. Ang masiglang komunidad na ito ay naging kasangkapan upang magkaugnay-ugnay ang isa't isa. Ang ugnayang ito ay nagbunga ng malalim at pangmatagalang samahan. Taunang Alumni Homecoming, ang taunang Philippine Military Academy, PMA. Alumni Homecoming ay muling pinagsasama ang mga henerasyon ng mga nagtapos sa Fort del Pilar. Pinatitibay ang Long Gray Line sa pamamagitan ng magkakaparehong tradisyon at pagkakaibigan. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga alumni na parangalan ang mga nasawing kasamahan, ipagdiwang ang mga tagumpay sa serbisyo, makipag-ugnayan sa kasalukuyang mga kadete, at muling pagtibayin ang kanilang pangako sa courage, integrity, and loyalty. Ginagawa nito ang mga sumusunod sa pagpapaunlad ng malapit na ugnayan, muling pagkikita at nostalgia. Ang mga nagtapos, na kilala bilang Cavaliers, ay nagtitipon upang muling makipag-ugnayan sa kanilang mga kaklase, mistas, at mga nakabababang taon. Inaalala ang kanilang 4 na taong paglalakbay at matitibay na pagkakaibigan. Pagpaparangal sa serbisyo at tradisyon. Tampok sa kaganapan ang paggawad ng Cavalier Awards para sa natatanging serbisyo at ang pagpaparangal sa mga hubilaryan na klase, halimbawa, Gold and Silver, ipinagdiriwang ang kanilang mga taon ng paglilingkod sa bansa. Seremonya ng pag-aalay ng korona. Isang taimtim na ritual ang isinasagawa sa Alumni Memorial upang parangalan ang mga yumao ng nagtapos, nagbibigay pugay sa kanilang sukdulang sakripisyo at serbisyo. Pagpapatibay ng ugnayan at pamana. Ang homecoming ay nagsisilbing palakasin ang ugnayan
sa pagitan ng mga aktibong opisyal, retiradong tauhan, at kasalukuyang court sa mga kadete, tinitiyak ang pagpapatuloy ng pamana ng akademya at pagpapaunlad ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng proseso ng sosyalisasyon, ang lahat ng kasapi ng isang klase ay naipapaloob sa parehong mga pangunahing pagpapahalaga ng courage, integrity, and loyalty na lumilikha ng isang matibay at magkakaparehong identidad. Ang mga ugnayang ito ay nagpapanatili ng natatanging mga tradisyon at pagpapahalaga ng paaralan, na kadalasang nagiging pundasyon para sa personal at profesional na networking. Hampas Lupa, bilang araw-araw na lugar para sa paggunita ng nakaraan, ang paglikha ng Hampas Lupa, isang grupo sa golf na binubuo ng 71 at ng kanilang mga sibilyang taga-suporta, ay nagbigay sa kanila ng lugar upang muling buhayin halos araw-araw ang kanilang mga araw bilang kadete at ang kanilang serbisyo lampas pa sa pagiging kadete. Ang kanilang mga pagtitipon pagkatapos ng bawat laro ng golf ay nagsisilbing espasyo kung saan ang ugnayang closer than brothers ay napapanatili at naipagpapatuloy. Sagana ang biruan, pinatitibay nito ang samahan, pagkakaisa, onpatalahan at ahaynipin nito at ang pangmatagalang ugnayan ng kanilang klase. Pagdalaw sa may sakit at pakikiramay sa pamilya ng yumao na mista. Ang pakikiramay sa mga kaklase sa Philippine Military Academy sa pagpanaw ng isang mista, kaklase, ay nagpapatibay sa ugnayang mas malapit kaysa magkapatid sa pamamagitan ng pagbago ng pinagsaluhang kalungkutan tungo sa pinagtibay at panghabambuhay na pagtatalaga sa isa't isa. Pinatutunayan nito ang kanilang natatangi at matinding karanasang pinagsaluhan. Pinapakita na ang kanilang ugnayan ay lampas sa serbisyo militar at nagpapatuloy kahit pagkatapos ng kamatayan. Ang pakikiramay sa mga kaklase ay nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang sakit, na nagsisilbing kaibigan na mas malapit kaysa kapatid. Ginagawang kolektibo sa halip na individual ang pagkawala na nagpapatibay sa kanilang ugnayan, at ang pagkakaisa sa pagsuporta sa isa't isa, isang kritikal na bahagi ng mentalidad na mas malapit kaysa magkapatid, lalo na sa harap ng traumatikong pagkawala. Mga tagumpay na nagpatibay ng kanilang pagkakaisa at pagmamalaki, ang pagmamalaki sa natatanging mga tagumpay ng klase sa pagtatanggol ng ating bansa laban sa armadong rebelyon ng NPA at mga Muslim na sesesyonista sa Mindanao. Idagdag pa rito ang mga kapansin-pansing kaklase na naglingkod sa bansa ng may dangal para sa bayan at sa mamamayan nito. Lahat sila ay nagdadala ng karangalan sa Class 71 at sa PMA bilang isang institusyon at lalo pang pinagtibay ang ugnayan. Naging inspirasyon ito upang balikan nila ang kanilang mga taon bilang kadete na humubog sa kanila sa Long Gray Line kahit ilang dekada matapos lisanin ang Fort del Pilar. Ang ganitong pakiramdam ng pagmamalaki ay naging isang mabisang kasangkapan ng pagkakaisa at mas malapit na ugnayan na umaabot sa antas na closer than brothers. Konklusyon, ganito nagkabanding ang PMA Class 71 bilang closer than brothers. Ang karanasan sa PMA at ang panghabang buhay ng mga network ay nagpatibay sa kanila kahit sa magulong yugto ng kanilang buhay, na nagpapanatiling sila ay malapit sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Mahalaga, malinaw na ngayon na ang karanasang ito ay hindi natatangi sa Class 71. Ang ibang mga PMA na klase ay dumaan sa parehong muling pagbuhay ng mga araw ng kadete at pinagmulan ng pagmamalaki at nagpunta sa parehong mga network, at sa ganitong diwa ay naging mataas ang spirito bilang closer than brothers rin kung tutuusin. Ang huling karangalan para sa pagdadala ng kulturang ito ay para sa ating minamahal na PMA, ang Philippine Military Academy. Utang natin sa kanya ang pagpapalapit sa atin bilang closer than brothers, Academy o Hail to Thee.